Ladies and gentlemen, welcome to my channel. Arvel Kantra, minasan de konnichiwa. So today, try natin mamili ngayon sa Daiso. So napapaisip siguro kayo kung bakit kailangan mamili sa Daiso. Kasi aminin ko sa inyo, ladies and gentlemen, sa panahon ngayon, kahit nandito kami sa Japan nagtatrabaho, mataas din ang bilihin dito. Siguro na nakikinig nyo naman sa news or nababasa nyo sa mga Facebook forum na medyo tumataas na nga yung bilihin dito. At yung sweldo namin dito sa Japan, same pa rin, hindi pa rin nagtataas. So mataas yung bilihin, ganun pa rin yung sweldo, medyo kailangan talaga magtipid-tipid lalo sa panahon ngayon. So sa tutusin lang talaga, ladies and gentlemen, ang taas na ng bilihin dito. At hindi siguro na worth it na kailangan mamili ka pa sa mga tawag dito, yung mga branded na supermarket, like sabihin natin, hindi ko naman sasabing lahat ng supermarket mahal, yung mga Izumiya or tawag dito, yung mga basta alam niyo na yun kapag dito kayo nakatira, ladies and gentlemen, yung mga masyadong mamahalin na supermarket. So try natin mamili sa Daiso, tignan natin kung meron mas makakatipid pa yun, kung tagbo 100 yen lang yung bibili natin na pang grocery. So teka lang, nagdadrive ako So punta na natin yung Daiso. So ngayon, ladies and gentlemen, nandito ngayon tayo sa parking. So pinapark ko lang tong sasakyan. As always, kung mapapansin nyo, reverse parking dapat dito sa Japan. Most of the time, reverse parking. So ngayon, medyo chinek ko yung laman ng wallet ko, which is meron tayong konting problema, ladies and gentlemen, which is ito na lang yung laman talaga ng wallet ko. Almost siguro wala pa ata tong 2,000 yen. I hope na meron tong 2,000 yen o 2,000 yen. So challenge accepted. So ito yung pang-grocery natin sa Daiso, which is 2,000 yen. Siyempre hindi lang dito grocery na pagkain. Siguro mamimili din ako ng bathroom stuff or something na pwedeng magamit everyday life na item. So let's go, ladies and gentlemen. Well, as you can see, ladies and gentlemen, ito na yung Daiso. Pupunta natin yan, yung Daiso. So kuha muna tayo ng basket. Ayun pala yung basket, hindi ko napansin. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy, ladies and gentlemen. Diretso na kagad tayo dun sa yung kailangan nating bilhin, yung mga item na pang grocery. Sa loob lamang ng dito, budget natin is 2,000 yen. So una, kailangan ko siguro muna ng dito, yung curry cubes. Yun yung hinahanap ko, curry cubes. Hindi ito ito yung instant curry. Naghahanap ako yung pangalan, yung lulutuin. Shit, wala. Kung wala pa ata. So dahil wala yung una kong hinahanap, ito muna yung bibilin ko siguro. Shokosho, dahil wala akong ganito sa bahay. Yan, first item natin. At dahil bukas ay night duty na naman ako sa trabaho, kailangan natin ng isang siguro ganito kalaking kape. Dahil night duty ako sa work bukas. So meron na tayong dalawang item. Meron din silang tinitindang mga kapeng instant coffee. Pero meron pa naman akong mga kape sa bahay, so hindi muna ako bibili niyan dahil yun nga, katulad ng sinabi ko sa inyo, ladies and gentlemen, kailangan kong magtipid. Shu In Ina, ito pala yung hinahanap ko kanina pa. So iba yung brand na nakita ko, pero ito yung kailangan ko para pag magluluto ng kare. Kanina nasa harapan ko na, hindi ko pa napansin. Ito kasi una ko napansin, akala ko yung mga instant lang, meron din palang ganito. Ladies and gentlemen, meron din pala silang tinitindang ganito. Ito, favorite ko to kapag nag-iinuman. Masarap nito dahil mahilig ako sa something cheesy. Highly recommended, ladies and gentlemen. So meron na tayong, I think, so kanina diba nahanap ko na yung cubes.
pa sa kare. So yun na yung pangatlo, which is may pang-apat na item na tayo. Siguro bili din ako ng ganito para kapag just in case gusto kong yun nga, pampa-relax habang umiinom. Ito yung magiging parang pulutan. So yan. So technically meron na tayong 5 item. So technically, ladies and gentlemen, marami ka naman talaga mabibili dito sa Daiso sa mga tawag dito, pangluluto at mga chichirya. Pero hindi ako prepared o talagang medyo nagtitipid lang ako ng budget kasi alam mo yung may gusto kang bilhin pero iniisip mo yung budget mo kung worth it bang bilhin dito sa Daiso or tawag dito. Yun, naalala ko na yung word na hinahanap ko. So kung magtsatsaga ba ako na wag munang bilhin at maghintay na lang ako until payday. So ito muna siguro bibilin ko. So next na tayo doon sa everyday item na siguro kailangan ko. Panlinis siguro ng tawag dito. Kailangan ko na ng sponge. Wala tawag dito. Hindi na maganda yung sponge ko eh. So yun na yung bibilin natin. Hinahanap ko kung nasaan yung mga siguro dito yung mga sponge. So medyo naliligaw ako kung nasan ba yun. Ayun, ito pala hinahanap ko. Ito, nandito lang pala. Ito, kailangan ko na ng bagong set ng sponges. Yan, panlinis sa mga dishwashing. Yan. Hindi ko sure, ladies and gentlemen, kung kailangan ko rin ba ng malaking Tupperware. Bakit ko kailangan ng malaking Tupperware? Kasi kapag namimili ako ng something, sabihin natin na ubento, ayoko yung parang nangangamoy sa loob ng sasakyan yung amoy ubento. So nagharap ako ng Tupperware na pwedeng paglalagyan ng ubento. Kaso ang problema, tagang kailangan ko ng mas malaki pa rito. At yun pa isang problema, kapag mas malaki yung item, siyempre mas medyo pricey. So naghahanap ako ng medyo hindi ganun ka pricey na item at yung talagang malaki talaga. Na example, kung gusto ko mamili ng tawag dito, McDo o hamburger sa McDonald's, ayoko yung parang nangangamoy sa loob ng sasakyan yung yung pagkain. Well, ladies and gentlemen, unfortunately wala akong makitang item na hinahanap ko. I think medyo mas malaki pa rito yung hinahanap ko. Siguro maybe next time ko na siguro pag-investan nung tinatawag na hinahanap kong item. Siguro bibili na ako ng malaking tawag dito, cooler box. Tapos doon ko ilalagay yung mga tawag dito. Yun nga, yung mga nangangamoy na pag nag-grocery ako. Like yun nga, karne, mga isda, or ano pa ba? Yun nga, katulad ng in-explain ko kanina, yung mga ubento, McDo, basta yung maamoy sa loob ng sasakyan, doon ko ilalagay. So, meron din pala ako nakitang magandang floor mat. Siguro, nalaglag. Bibili na lang ako ng bagong floor mat kasi yung floor mat ko sa harapan ng dito, ng Ofuro, medyo hindi na ganun kagandahan. So medyo nakakaya kay Shota kapag bumibisita sa bahay. Ang pangit ng floor mat. Bibili na ako ng bago. So ladies and gentlemen, ito lahat ng pinamili ko today sa Daiso. Which is buti na lang hindi umabot ng almost 2,000 yen yung pinamili ko. Dahil technically ito lang naman talaga yung mga kailangan kong bilhin sa Daiso. Kasi yun nga, kailangan natin magtipid lalo na sa panahon ngayon. So yan, ito yung mga item na papakita ko sa inyo. Yan yung mga item na nabili ko sa loob lamang ng 1,000 yan. Wala pang 1,000 yan. Meron ka pang sukli. Yan. So ladies and gentlemen, sana meron kayong natutunan na something lifestyle dito sa Japan, kung ano talaga yung realidad na buhay dito sa Japan. So see you next time, ladies and gentlemen. Mata ne.